Palang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng Midweek Encounter with God. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, ito ay matatagpuan sa Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41. Ganito po ang sinasabi. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ang lawa. May iba pang mga bangkang nakasabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinahampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Kahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na to sapagkat lagi mong ipinaparanas sa amin yung mga pagpapala at pag-iingat sa ganitong pagkakataon. Nakakaranas kami ng bagyo pero napakapalad pa rin po namin sapagkat may isang Diyos na nagmamahal at nag-iingat sa amin. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa o Diyos, maging gabay namin ito para sa araw-araw na buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Very familiar po tayo sa salitang bagyo. Una, ito ay tumutukoy sa palagiang bisita ng ating bansa. Ito ay yung natural na bagyo. Ikalawa, tumutukoy din ito sa ugali ng isang tao. Di ba po ba? Kapag sinabing bagyo ng isang tao, hindi po ito nangangahulugan na malakas ang dating ng taong iyon, kundi malakas ang hangin o yabang nito. Ang ikatlo, pag sinabi din nating bagyo, tinutukoy din nito ang iba't ibang problema o pagsubok na kinakaharap ng bawat isa sa atin. In our life, there are two ways how we usually respond to life storms. Una ay ang lumayo o dumistansya tayo sa Diyos. At ang ikalawa ay ang mas lalo pa tayong mapalapit sa Diyos. Pero bilang isang mananampalataya, bilang isang nagtitiwala sa Diyos, paano ba natin haharapin ang mga matatinding bagyo dumarating sa buhay? What are the life lesson na pwede nating matutunan mula sa mga salita ng ating Panginoon? Dito po sa nabasa po natin na ating pag-aaralan, habang sila ay nasa karagatan, nakakaranas sila ng malakas na bagyo o malakas na hampas ng alon na halos mapuno na ng tubig ang kanilang sinasakyan ng
bangka ng mga alagad ni Kristo. Pero sa ganitong pagkakataon, ang mga alagad ay natakot. Sapagkat habang nakakaranas sila ng malakas na alon, mahimbing natutulog ang ating Panginoon. Kaya may nagsalita na isang alagad, sabi niya dito, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami?" Kaya bumangon agad si Jesus at sinuway niya ang hangin at ito ay pinto. Dito nakikita yung ating pananampalataya o pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kaya sabi niya pa dito ng ating Panginoon, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Sapagkat tayo bilang isang Kristiyano, dito niya po tayo ipaparana sa atin yung mga pag-iingat at mga pagpapala na ating nararanasan. Ngayong gabi po, may 3 bagay po ako na gustong ibahagi sa inyo lahat. Una po yung strengthen up your faith. Ito po yung palakasin natin ang ating pananampalataya. Napansin niyo po ba, ang pananampalataya ang siyang hinahanap ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Hindi niya sinabing, "Nasaan ang inyong layag o sagwan?" O kaya ay, "Nasaan ang inyong galing?" Mga bagay na makakatulong sa kanila sa mga oras na iyon. Dito, ipinapakita sa atin ng Panginoong Hesus na napakahalaga sa buhay na ito ang may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Noong unang panahon po, naaalala ko pa po noon, dahil sa kahirapan po ng buhay namin, ang bahay po namin ay kubo-kubo lang. Kapag po may palalapit na bagyo o parating na bagyo, ang ginagawa po namin noon ay tinatali namin ng bahay namin para sa mas matibay at matatag na bagay na alam po namin na mahina ang materials ng aming bahay. Ngunit ang lubid na nagtatali sa bahay at ikinakabit sa isang matibay na puno o bato ang siyang nagpapatatag sa mahinang bahay. The same with us. Alam natin na mahina tayo, ngunit ang ating pananampalataya na katulad ng isang lubid ang nagtatali sa atin upang manatili tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi niya po sa 1 Corinto chapter 16 verse 13, "Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay." Pangalawa po yung trust in the Lord. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Wala po tayong magagawa. Ang sariling kakayahan lang po natin ang ating gagawin. Ang mahalaga po tayo bilang isang mananampalataya ay lagi tayong pumukus sa nagliligtas sa atin, inyong ating Panginoon, na kung saan hindi siya nagbabago at lagi niyang ipinaparana sa atin yung pag-iingat. Diba po, pansinin po natin, nang pumasok ang kasalanan, nagdulot ito ng sumpa sa nilikha ng Diyos. Kaya may mga salot, bagyo, lindol, at kung ano-ano pa na ating nararanasan.
imbis na mapamahalaan natin ito tulad ng ibinigay na responsibilidad sa atin ng Diyos, tayo ang kinakalaban nito. Hindi ito bahagi ng it is very good na sinabi ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Something has gone bad in our world. Ang tanong sa atin, may kapangyarihan ba si Jesus para mapasunod ang kalikasan at maibalik ito sa napakagandang disenyo ng Diyos? Yes, kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos. God is in control. Napakaganda ng natuklasan kong prinsipyo sa buhay ni ito. If you want to live, believe. Kaya nga sabi niya sa 1 Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukup sa inyo. Pangatlo po, obey the Lord wisely. Wise person knows na ang pagsunod sa Diyos ay isang wise move na ating magagawa. Because sa bawat ipinapagawa ng Diyos sa atin ay may nakaakibat itong mga pangako. Papapansin natin dito na kung bakit sila napadpad sa gitna ng laot ay dahil inutos ito ng ating Panginoong Hesus sa kanila at sumunod naman sila. There are times na hindi natin ito maintindihan. Bakit nga ba sa kabila ng ating mga pagsubok o pagsunod sa ating Panginoon ay may pagsubok pa rin? Kaya tuloy ang nawika ng isa sa mga alagad, hindi ba ninyo alintana? Tayo bilang isang Kristiyano, kung alam natin na tayo ay nasa kalooban ng Diyos, hindi na natin problema yung mga susunod na mangyayari. Trabaho na ito ng ating Panginoon. Halimbawa, sa ating mga pagpasok sa ating mga trabaho, dahil sa paniniwala natin, tayo ay kinakalooban ng Diyos na dapat nating gawin na sumunod tayo sa nais ng ating Panginoon. Na lahat ng bagay na ating ginagawa dito sa lupa ay kaloob ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi po sa Job chapter 36 verse 11, kung sila ay makikinig at sa Diyos ay susunod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y maidudulot. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pinakadakila na pinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi ka po nagkukulang. Lagi mo po kaming binabayayaan na mga pagpapala na umaapaw na higit pa sa aming inaasahan. Pagkat kahit kami ay nakakaranas ng mga pagsubok o punos sa buhay namin, mas lalo mo po pa rin kaming sinasamahan. Mas lalo mo pa rin ipinaparana sa amin yung mga pagpapala na tanging ikaw lang ang nagbibigay sa amin. Lord, salamat po sa pinakamabuti na ginagawa mo po sa amin. Na tanging ikaw lang ang nagbibigay nito. Salamat po sa pag-iingat. At higit po, Diyos, sa pagkakataon na to na nakakaranas kami ng bagyo, pero hindi mo pa rin po kami hinayaan na
may mangyari sa amin, kundi mas lalo mo po kaming pinagpala. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Nawa o Diyos, sa bawat makakarinig nitong salita mong ito ay naway maging pagpapala ito sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming saamahan sa aming paglilingkod. Patuloy mo po kaming palawakin yung aming puso't isip na hindi namin kaya na wala sa aming buhay. Salamat po. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu.